Assemble natin ngayon ang all metal version ng satellite dish ng GSAT. Ang kakailanganin lang natin na ano dito ay itong yabe na 7/16 o kaya 13mm, tsaka isang Phillips screwdriver. So, buksan na natin. Ito ay all metal version kasi lahat ng component nito ay gawa na sa bakal, wala na siyang plastic bracket sa likod. Pagbukas natin, makita natin yung set ng mga tornilyo. Tapos ito na yung ibang component. Ang pinaka plastic lang dito itong holder ng LNB. Ito yung arm, ito yung bracket sa likod, yung dish. Ito yung pinaka poste na kinakabit sa sa bubong o sa wall. Ito yung pinaka base. Tapos ito yung clamp sa likod ng dish. So pag ako nag-assemble nito, system ko dyan, ito na lahat ng mga tornilyo. Ang una kong ikakabit, ito muna dito sa pinaka bracket sa likod. So yung may butas dito sa dito yung holder ng LNB. Ito namang may dalawang butas dito to. Yan, sa ilalim ng yan. Yan butas dito, lock lang yan. Ang may tornilyo dyan, ito lang. So hanapin nyo lang yung tornilyo na eksakto ang haba. Ito ang haba dito. Ayan. Tapos tornilyo. Pitan. So ayan na. Susunod dyan, ito naman yung pinaka clamp dun sa poste. No. Ito, ganyan ang kabit niyan, hindi ganon. Yung may butas dito sa tapat mismo ng bilog, yan yung pinaka kakapit sa tubo, yun ang nakatapat doon. Yan. Tapos hanapin nyo rin lang ulit yung tornilyo na pwede dyan. Ito yung carriage bolt or mushroom head tawag ko. Ayan, sakma. So yan, slight lang higpit niyan. Ngayon susunod yung tornilyo dito sa adjustment nito. So yan, pag tinitingala baba, dito may tornilyo yan para sa adjustment niya. Ang gagamitin nyo yan dyan, yung pinakamaiksi na na carriage bolt or mushroom head bolt. Lalagay mo lang sa loob itong itong bilog sa loob, tapos yung tornilyo sa labas. Bakit? Kasi mas madaling magluwag at maghigpit pag nag-a-adjust ka ng tornilyo kung yung tornilyo nandito sa labas, no? Kung sa SES9 mo siya itututok, ito may mga graduation yan, no? Yan, 60, 70, 80, tapos may mga malilit na guhit. Kung sa SES9 mo i-set yung disk mo, lagay mo lang to sa 68. Sa 68. Pero kung ang pagtututukan mo na satellite dish sa Korea sa 5A,
Sakto muna siya sa 70. Nakita mo may guhit na pula. Ayan, may guhit yan eh. Ayan. Sakto muna sa 70. Pero since yung subscriber ko magpa-plan 500, dapat sa SES9 ko siya i-set. So sa 68 ko itatapat yan. Doon ko nahihigpitan. Pero pagdating yan sa installation, pag nag-install ka na, mag-a-adjust ka pa niyan. Pero yan, pagka nandiyan ka nakaset, pag nagpihit ka ng dish, pakaliwat pa kanan, sigurado mahihit mo na yung satellite. So, yun ang sikreto dyan. So, iset ko na siya sa 68. 65, 6, 7, 8. Ayun, sa 68. Tang ko na ng konti. Tapos pati doon sa kabilang side, lagyan ko rin. Kasi kabilaan yan. Kabilaan niya pagka nigpitan na para wala siyang galaw. Pero swabe lang ang higpit ngayon kasi pag nagkabit na tayo, mag-a-adjust pa tayo. So once na na-assemble ko na itong pinaka bracket sa likod ng disc, susunod ko dyan, ikakabit ko na dito sa plato. Lang ang mga tornilyo dyan, yun uling carriage bolt na maliliit. Yung bilog sa harap, yung tornilyo sa likod. Yan. Yan lang yan lahat. Yan eh, apat yan. Huwag nyong ihigpitan agad lahat. Isa-isa nyo lang ilagay. Ng maluwag. Mamaya kayo maghihigpit niyan pagka nakalagay na yung apat. Kasi pag isa pa lang nilagay nyo, hinigpitan nyo na, mahirap na maglagay ng ibang tornilyo. Minsan eh natagilid sa butas. Yan, pagka nakasentro ng lahat, pwede nyo na pitan. Ito naman, pag hinigpitan nyo, pwede na yung pwede nang todo. Kasi yan, hindi na naman yung gagalawin niya kapag nag-install na kayo. Wala nang i-adjust yan. Kaya pwede nang isagagpit. Yan, ayos na, no? Mukhang satellite dish na. Ngayon susunod yan, yung pinaka LNB niya, parang pinaka microphone na ilalagay dito. Ito yun. So yan, para may kabit dyan, may bracket yan. Ito. Yan. Ito naman, madali lang. Yung kabilang side lang may tornilyo. Yung kabilang side wala. Kinakalawit lang to rito. Yan. Tapos, itong LNB, doon yung kung saan nakabaling itong slant ng arm.
Doon nakaharap yung pinakamukha niya, yung pinakaputi. Yan, no. Tapos lagay niya ng tornilyo dyan. Pero ito, bago ko higpitan, i-adjust ko na yung setting nito. Ito kasi may setting, no. Dapat ito nakaganyan, no, kung nakaharap sa likod. Bali, diba XY axis. XY axis, no. Sa pagitan nung dalawang yun, bali kung gagato yung halos 45 degrees, pero pababa. Ganyan. Yan ang tamang setting ng LNB, no. Hindi 60 degrees, hindi ganyan, dapat ganun. So yan ang pinaka setting niyan. Yan, pwede na higpitan din yan dahil yan hindi na kinakailangan ding maggalawin pagka nag-install. Tapos ito dito may butas, so hanapin din lang yung tornilyong kasya. Ito yung iba pag i-install pababang ganon. Ako naman pag nag-install ako patingala, kasi ito may kanto to. Yan ang pinaka lock nya, kasi isang side lang inipit at kahit wala ng kontra, kasi bilog to, hindi nakakontrahan. Pag doon ko sa taas nilagay yung square, sa plastic siya kakalso. So pagdating ng panahon at kinakailangan ko siyang servisan, palitan halimbawa ito, pag nag-prose na yung tornilyo, tumigas na, pag pinihit mo ito dito, dahil plastic lang yung kumokontra, na ito na lost thread na to. Hindi katulad nung pagka nakatingalang ganyan, ito sa bakal nakakontra. So kahit medyo tumigas yung tornilyo rito, balang araw, pag pinihit mo, ang pipigil dito bakal, hindi plastic. Okay, sa likod papal tayong isa bago natin assemble yung pinaka-poste. Dito kasi sinusuksok yung poste, ito. Dito yung susuksok yan. Yan. Ito, may tornilyo rin dito. Mapapansin nyo, bilog dito. Sa kabila, square yung butas. Kasi kontrahan din yan, pero bilog yung ang kumukontra yung pinaka-square lang. So, abang lang din yan. Pero yan, hindi ko hihigpitan kasi pagka kinabit na yan sa poste at hinigpitan mo na agad to, hindi papasok sa poste kasi masikip na agad. So inaabang ko lang yan, ganyan. Yan, so buo na itong pinaka disassembly. Natira na lang dyan itong poste. Ito, ina-assemble ko na rin to. Basta ganun din lang kung ano yung tornilyong kasize, kasukat, yan lang din ang ilalagay. Ito may instruction manual na, pero hindi ko naman ginagamit na yan dahil ano naman to, self-explanatory. Kung medyo may common sense ka, which is not common, joke. Bagay, meron na rin nga akong na-encounter na nagpa-service sa akin yan. Sila yung nag-assemble.
mali-mali yung kanilang assembly. So ito naman, depende kung anong mounting gagawin mo. Kung naka-flat mount siya, ganyan. Kung naka-wall mount naman, o sa dingding mo i-mount, ganyan ang posisyon. No. So, yan, meron din lock na tornilyo yan dito. Ganun uli. Yung bilog sa likod uli. Dahil sa labas yung pipihitin mo, ito yung tornilyo. Mahirap naman nung ilagay mo yung bilog dito sa labas, yung tornilyo dun sa loob. Hindi mo mapipihit yan. So, ito namang naiwan. Ito, ginagamit naman to sa pag-mount na sa itong base. No? Dito yan, kung i-mount mo sa wall. Bubutas mo lang to. Lagay mo yan. Ito na yung pinaka-wall mounting. So yan. Tatabi natin yan. Gagamitin yan pag mag-mount na sa wall. Dito, mayroon pa isang pyesa na iwan dito. Ito naman yung para sa boot. Dito. Protection pagka kinabitan ng kable. Para hindi mano ng ulan. So basically, yan na yan. Ready for installation na yan. So, pag nakakabit na yan, dito. Saksak mo lang yan dyan. Fix na. Yan. So ready na yan para sa installation. So ito lang kasimple ang pag-assemble ng satellite dish. Kung tinapos mo itong video na to at ikaw ay follower or friend ko na taga Middle East o kaya sa United States, sa US, may bibigyan ko sa yung bonus. Kung ikaw ay naka-Android na mobile phone, maliban lang sa Samsung or naka-Android ka na Smart TV, maliban din lang sa Samsung, may ibibigay ko sa iyo na paraan kung paano mo mapapanood ang lahat ng mga local channels dito sa Pilipinas kahit nandiyan ka sa Middle East at nasa US. Comment mo lang sa ibaba ng how at mag-message ka sa akin. Ituturo ko sa iyo yung sikreto. So yun lang. Bye!